Okay mga guys, so nandito naman tayo sa ating YouTube channel, no, para magbigay ng reaction video. Itong bibigyan natin ng reaction video, ito mga balitang maiinit sa ngayon. Maiinit na balita, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Hindi naman tayo nagbabalita, kundi tayo ay nagbibigay lang ng reaction, suggestion, komentaryo, kumbaga kung ano yung mga nasa loobin natin. Okay? So, itong bibigyan natin reaction ay tungkol sa West Philippine Sea. Lalong-lalo na dyan sa nangyayari sa ngayon, no? So, itong teka. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please, like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel. Okay, mga guys, bago tayo mag-umpisa. And also, paki-subscribe din kay News 5 Everywhere. So, ayun ang bibigyan natin reaction yung kanyang balita. Okay, ito may pamagat na isa pang barkong pagdigma ng Philippine Navy ipinoste sa Sabina Shoal. Wow! Magandang balita to mga guys, mukhang mukhang nag-aalerto, nagiging alerto ang atin mga Philippine Navy, hindi na patulog-tulog. No, dati kasi naagawan tayo ng mga isla sa ibang isla, yung sakop ng ating teritoryo, nagkaroon ng military base ang China. Dahil nga wala tong kakwenta-kwenta tong mga dating mga dating ewan. Ba't nagkaroon doon dati ng mga nagtayo ng military base ang mga Chekwa na yan sa ating exclusive economic zone dati, mga nagdaang administrasyon. So ngayon medyo alerto na sila ngayon, So okay, mas mabuti pa umpisa na natin, okay? Nagdagdag ng isa pang barko ang Philippine Navy na poposte sa Sabina Shoal. Makakasama nito ang BRP Teresa Magbanwa na isang buwang nang nagbabantay sarado ang bahura na sa reclamation ng China. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Matapos madiskubre ang tambak ng mga patay at durog na corals sa bahagi ng Escoda o Sabina Shoal, ipinadala ng Philippine Navy ang isa sa mga barkong pandigma nito para bantayan ang bahura. Magiging katuwang ito ng BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard na nauna ng dineploy sa lugar nang makumpirmang may reclamation activities ang China sa Sabina Shoal. This is to ensure that whoever is doing that, we are not sure who is doing that, whoever is piling up dead corals on Sabina Shoal, we will be able to expose their activities. Ayon sa Philippine Navy, kahina-hinala ang biglang pagsulpot ng tila sandbar sa Sabina. Teka. So, ngayon nakakapagtaka, no, na masyado ng agresibo ang Philippine Navy at ang Philippine Coast Guard tungkol sa nangyayari sa West Philippine Sea. Samantalang dati, no, hindi, no, 'di ba? Samantalang dati hindi naman, 'di ba? Wala namang ganyan sila, no. Siya kumbaga tahimik na tahimik sila kahit anong gawin ng mga Chekwa na mga Chino sa ating teritoryo, parang wala silang pakialam. Ngayon tignan nyo naman, alerto, nagbabantay pa 24/7. Hindi, ewan natin kung 24/7 sila nagbabantay. Once na mawala sila dyan, sigurado isang araw lang isang araw lang meron ng isla ng China dyan na magiging military base. Shoal dahil sa mga itinambak na corals. Ganito rin daw ang nangyari sa iba pang maritime features sa West Philippine Sea, kung saan nagkaroon ng artificial islands dahil sa reklamasyon ng China. Hindi raw ito hahayaan ng militar, lalo't nasa 71 nautical miles lang ang layo ng Sabina Shoal mula sa mainland Palawan at pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Mag-iisang buwan ng bantay sarado ng BRP Teresa Magbanwa ang Sabina Shoal. Kung mag-iisang buwan na. Samantalang yung mga Chinese Coast Guard, kahit ilang buwan, 3 buwan, kahit ilang buwan pa abutin sila sa laot, no, nagbabantay sila. 'Di ba? Ang tiyaga nila, kahit hindi sa kanila yung teritoryo, binabantayan nila yung mga Chinese Coast Guard, mga People's Liberation Army, mga Chinese Navy, nagbabantay sila, no, 24/7. Ganyan sila kasipag. Tapos itong ating mga kinaukulan diyan sa West Philippine Sea,
ewan natin, no. Ano, ayun, sinasabi nilang ano, no, nagbabantay na sila. Ibig sabihin, yung mga nakaraan, hindi sila nagbabantay. 'Di ba, no? Pwede kayo mag-reaction dyan, ha? Reaction, komentaryo dyan sa baba. Ito raw ang dahilan kaya napipigil ang anumang reklamasyon ng China roon. Nakakatawa. Our mere presence there have already deterred the People's Republic of China in continuing their illegal reclamation because we haven't noticed any progress dito sa reclamation nila. Kung ano ang size ng reclaimed areas na pinagtambakan nila, mula noon hanggang ngayon na nandun ang Philippine Coast Guard, hindi naman na lumaki. Una nang sinabi ng Chinese Embassy na ang Wow, ang sisipag na ngayon ng mga ano, no, PCG, Philippine Coast Guard. Samantalang dati, ewan natin. PCG na nga nag-iisip na sila ang may pakana ng pagtatambak ng corals. Ayon sa maritime security expert na si Ray Powell, overdue o matagal lang dapat ginawa ng Pilipinas ang pagpopose sa mga mahahalagang maritime features. O, kita mo. Kita mo yung expert na si Powell, dapat noon pa. Dapat nung pag ginawa ng Pilipinas yan, ng gobyerno ng Pilipinas. Kung pinostihan yan lagi 24/7 yung mga isla natin na pasok sa EEZ zone, dapat walang nasakop ang mga Chekwa sa atin sa loob ng ating EEZ, 'di ba? Ayun, no, tama, 'di ba? So anong ginawa ng mga nakaraang mga nakaraang presidente, tingnan nyo, naagawan pa ng isla. Gaya ng Sabina Shoal. Sinasamantala raw ng China ang pagkakataon para palawakin ang pagkukupa sa West Philippine Sea. So we see it not just with, the piling of coral to try to raise the elevation of a shoal. You even just see it in the bringing together these militia ships. You've seen them at Iroquois Reef as well. You've seen them, of course, in huge numbers at Whitsun Reef. So these are all precursors to be able to say China has owned these for a long time. Kinumpirma rin ni Powell na mas dumami ang na-monitor nilang Chinese vessels na nakaposisyon sa paligid ng Scarborough o Panatag Shoal. Siyempre yan sa paglalayag ng ikalawang civilian mission ng Atenito Coalition para sa mga mangingisdang Pinoy doon. Batay sa satellite images, nasa 13 China Coast Guard at maritime militia vessels ang nasa palibot ng Bahura. Habang hindi kalayuan sa Scarborough, nakaabang pa ang mahigit 20 barko ng Beijing. So they appear to be kind of a Ang sisipag ng mga Chinese, no, talagang araw-araw nandyan sila sa kanilang inaangking teritoryo na ating teritoryo. Nandyan sila. Samantalang yung sa atin, sa ating teritoryo, wala man lang nagbabantay. Siguro, kung magbantay man, hindi araw-araw. Siguro kung kailan na magustuhan nila magbantay, ayun lang, parang iikot lang sa West Philippine Sea, sabay uwi na. Parang ganun nangyayari, no. Nakakatawa lang talaga, nakakabwisit. Kaya ayun, naagawan tayo ng teritoryo, naagawan tayo ng mga isla, kasi walang nagbabantay, 'di ba? Walang nagbabantay. Kaya nga ayun ang trabaho ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard, magpatrolya sila sa buong West Philippine Sea. Hindi yung nakaangkla lang kanilang mga barko diyan sa mga pantalan na nagkukwentuhan lang, mga ganun. O, di ba? Kung sila, magbabantay sila 24/7, may umiikot sa buong West Philippine Sea, hindi sana naagawan tayo ng mga isla. Ngayon, ang dami ng islang nakuha ng mga China. Di ba, no? Nakakatawa, nakakabwisit lang talaga. a force in waiting, and I think China is just waiting to pull them in if they feel like they need to. Nagbabalita mula sa frontline. Brian. Yun, tingnan nyo. So, sabi ni yung expert, na yun, yung Amerikano na yun, na kung talagang nagbabantay noon pa, hindi sana naagawan tayo ng mga isla. Sana yung Ayungin Shoal na yan, yung Mischief Reef, hindi sana natayuan ng
ng military base ng China kung parati tayo nagbabantay 24/7 ang ating Philippine Navy at ang Philippine Coast Guard. Kung pinopostehan na yan noon, wala sanang ganun. Kaso wala nga wala nagbabantay, laging nandun, nakagarahe yung mga barko nila. So talagang sayang lang talaga, no. Nakakatawang, nakakabwisit. Okay, no mga guys, so nagustuhan nyo itong mga ganitong reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel para marami pa tayong video na gagawin na katulad nito. At para ma-share pa ni YouTube ang ating video sa marami pang tao. Okay, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel, okay?